Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga kaji! Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating Sunday episode ng ating GN Daddy Health and Lifestyle Tips. Kita-kits tayo mamaya alas 11 ng umaga, Philippine time. Dito po sa Bahay Kulitan sa aking channel para po ako'y mag-host sa ating Premier Marathon to be followed especially ng ating second batch na si Yams OFW Vlogs and Rowena Miliares TV and ang ating Merl Estani Vlogs. Titignan natin yung schedule kasi baka merong mag-meet up. So, hindi pa natin yun sure. Pero hopefully po ay kung merong pagbabago, ay ipopost na lang natin dyan sa ating comment section. Alright, mga masters and mga ka-G, let's proceed po sa ating topic. Kahapon po ay nag-lecture po tayo about nerve damages and eye complications dahil po sa diabetes or sa presence of sugar in the blood, okay, or tinatawag nating hyperglycemia. Okay, so meron palang ganyan. So next is diabetic ketoacidosis or tinatawag nating DKA. Diabetic ketoacidosis is a life-threatening condition that occurs if a person does not treat severe hyperglycemia. So pag hindi po na-treat ang hyperglycemia, very life-threatening po ito ang DKA or diabetic ketoacidosis. Okay, it is most common in people with type 1. Tandaan po natin na ang type 1 diabetes, ayun po ay hindi nagpro-produce ang katawan po nila ng insulin. Okay, so very common is one of the most common problems is diabetic ketoacidosis. If a person with diabetes does not take steps to control their blood sugar levels, cells become less sensitive to insulin. So dahil po ay hindi nila po ay nakokontrol or hindi po nila ginagamot yung kanilang kondisyon, as time goes by, ang kanilang mga cells ay magiging less sensitive na po sa insulina. Where there is insufficient insulin in the body of the cell or the cells do not respond. The glucose cannot access the cells. So hindi na po kaya na gamitin ng katawan mismo ang kinain natin from the food that contains glucose. Pero glucose kailangan din natin yan para sa ating energy. Okay? The body uses fats for energy instead. So instead na gagamitin po ng katawan natin yung glucose from the food dahil po wala pong silbi ang ating insulin dahil hindi na po siya nagtatrabaho, ay fats na po ang gagamitin ng katawan natin instead of glucose. The body produces ketones by breaking down fats. Ngayon, ketones ang ginagamit niya which is the byproduct of fats. The body cannot handle a high level of ketones. Hindi niya po kaya i-handle ang high levels of ketones. While it can get rid of some in the urine, pwedeng iniihi natin yan, pero ang ketones will usually build up. Dahil sobrang dami, ay hindi niya kayang ipalabas lahat sa ihi kasi kaya nagbi-build up po siya sa loob ng katawan natin. Okay, so ang problema po dyan, causing the blood to become too acidic. Magiging super acidic po ang ating dugo dahil po sa ketones. This can lead to complications such as DKA or diabetic ketoacidosis. DKA increases levels of acid in the body. So pinapataas niya po ang levels ng acid sa ating katawan. Without treatment, it might lead to diabetic coma. So pwede ka magka-coma, diabetic coma ang tawag dyan. Anong ibig sabihin ng coma? Yun po, yung nawawalan ka po ng malay at parang blackout ka talaga.
it takes weeks, days or months magkaroon ng diabetic coma, mga masters. Or kung minsan po ay days lang po. Depende po at very very possible po yan na magka-complication pag medyo matagal. Some symptoms of DKA include, ano po yung mga symptoms ng DKA? Breathlessness. Ayun, hindi ka pala humihinga. Pag may DKA ka or diabetic ketoacidosis, hindi ka po humihinga. So, ang problema po dyan ay, syempre, magkaroon ka po ng brain fog or pwede ka magkaroon ng problem po sa brain dahil po ang brain needs oxygen. 4 to 6 seconds na walang minutes na walang oxygenation, pwede tayo magka-brain dead. Yan. Fruity, smelling breath. So, meron po siyang specific smell ang iyong breath. Breathing mo ay may amoy. So, parang prutas ang amoy ng iyong hininga. Vomiting and nausea. Ayun, medyo nauseated ka po. Or parang pero lagi ka pong nagsusuka. Parched mouth. So, parched. Ano ba anong ibig sabihin ng parched mouth? Hanapin natin yung ibig sabihin ng parched mouth, mga masters and mga ka-G. So, ibig sabihin po niyan ay ang parched mouth. Naku, hindi ko makikita ang parched mouth. Okay. So, pag sinabing parched mouth, mga masters, a dry mouth is also known as xerostomia, march or dry. Very dry po ang iyong mouth. It occurs when the salivary glands in your mouth don't produce enough saliva. So, that's parched mouth. Okay, tama ba yan? Hopefully, tama po ang aking na research. Okay, so siyempre pag dry yung mouth mo, makakrak din yung dila mo. Okay, so parched, always dry, such as, okay, yun pa yung ibig sabihin ng parched mouth. Okay, and then weight loss. Ayun, siyempre pag meron kang diabetic ketoacidosis, very prone ka po for a very, very prominent weight loss or makikita talaga na may weight loss. Hindi lang po siya basta-basta na nag-lose ka ng weight. Mabilisan talaga at very evident talaga ang kanyang pag-weight loss. Anyone with diabetes who suspects diabetic ketoacidosis should speak with their doctor about their symptoms and when to seek emergency care. Importante yun, mga masters and mga ka-G, na magpa-check up agad kasi delikado po ang diabetic, ang ketoacidosis. Very, very delikado po yan, mga masters. Okay, so kailangan po natin talaga na maging aware sa ating surroundings, sa ating mga sa katawan natin. Okay, so what is ketoacidosis? Or mayroon din siyang condition na tinatawag na ketosis. So ketosis and ketoacidosis, they both involve in the production of ketones in the body. Ketosis is generally safe, however, ketoacidosis can be life-threatening. So very delikado talaga. Okay, ketoacidosis occurs when the body produces dangerously high levels of ketones. It is common, often a complication of type 1 diabetes. Ayan, di ba? Grabe siya, mga masters and mga ka-G. Alright. So, kailangan lang natin talaga tandaan, ito pa rin po yung bottom line sa diabetes and kahit anong mga health problems. So, pag kumakain po tayo, you have to make sure that you chew your food really, 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 really well. So, we have 32 sets of teeth. 32 yung ating ngipin sa adults. So, it means that you have to chew your food 30 plus times too. 30 plus times. So, ibig sabihin, tandaan nyo, 32 yung ngipin natin. Kung kumakain tayo, pag pumasok ang pagkain sa bibig natin, sa bunganga natin, we have to chew the food 32 or 30 plus times bago po natin ito lunukin. Bakit? Kasi kailangan bago pumasok yung pagkain po sa ating tiyan, sa stomach,
they have to be in smaller pieces. Before we swallow the food, they have to be in smaller pieces. And chewing is the first process of digestion, wherein if we chew, we start initiating the movement of our intestines. Ang ating both large and small intestines will start to move, and our intestines or our digestive or stomach will start producing digestive enzymes. So very important po yan, is tinistimulate po ng pagmuya ang production po ng ating mga gastric juices which are supposed to be highly acidic. So pagpasok po ng pagkain sa tiyan natin, dapat po acidic ang ang ating juices para po tunawin na po bigla kung ano man yung nakapasok sa ating tiyan. Unfortunately, pag hindi tayo ngumunguya, pag habang kumakain po tayo, pag nanguya mo, di na pagpasok ng pagkain pa lang sa bunganga mo ay ninunok mo na agad. Ayun po ay they are in large pieces po. Hindi yung mga pagkain, hindi po siya na matutunaw bigla or mabuti dahil po ay malaki po silang chunks. Kasi pa, usually natatakot po tayo na dahil baka mabulunan tayo, ginagawa po natin ay umiinom tayo ng liquids, water, juice, tea, coffee, soda, or soup para ma-push agad yung pagkain. Kasi sabi ng utak natin, hala, pag hindi ako uminom, baka mabulunan ako. That's very, very wrong. Kasi every time na uminom ka with your food, mawawalang bisa po ang enzymes natin. Kaya paragi natin yung tinuturo, di ba? You have to wait 1 hour before and 1 hour after to drink your liquids. At saka, make sure to eat 3 good meals a day. And review nyo na po yung mga lectures natin para meron kayo para connected po yun lahat. Okay? So hanggang dito lang po tayo mga masters at kita-kits tayo mamaya 11 a.m. Master Worm. Ang iyong lingkod ay mag-host. After 3 weeks po, hindi ako nakapag-host. Again, God is great. Yahoo!